Ang tanong, legit ba ang binibili mo? Oo o hindi. Nandito tayo ngayon sa Green Hills at alam nyo ba, bilyong-bilyong industriya ang mga fake watches. Mas maganda kung sa tao kayo bibili or sa reseller kayo bibili, ipa-authenticate nyo muna yan. Say for example, tinignan ko yung relo mo, high-end na fake yan versus original yung sa akin, wala nang difference. Wala na boss. Dahil sa technology, nakukopya na rin. Almost 95% copy na. Naku po, Physical check muna. Physical check, nako, ayan na. Malalaman natin kung kasama na ako sa nabiktima. kasi kahit ipatingin nila sa normal lang na mag-authenticate, baka pumasa yun as original. Ang alam lang kasi ng mga technician, yung makina lang original. Pero yung case, hindi nila malaman yung original, yung tamang stamping. Dito lang yan sa Watchaholic. So sila ang pinaka-reputable pagdating sa authentication, restoration, cleaning ng inyong mga precious watches. Kung gusto mong malaman kung legit ba yung relo na suot mo, pumunta ka na dito kay Watchaholic. Tara! Alright, so good morning, good afternoon, and good evening mga boss. At nandito na naman tayo sa panibagong episode ng RDR Talks. At ngayon, pag-uusapan natin yung mga nagte-trending na content ngayon sa social media tungkol sa mga nagbebenta ng mga luxury watches. Usong-uso na ito ngayon, lalo na sa live selling. At pati yung mga content creator, naglalabas na rin sila ng mga iba't ibang klase ng content tungkol sa mga mamahaling relo. Ang tanong, legit ba ang binibili mo? Oo o hindi. So ngayon, inimbitahan natin ang pinagkakatiwalaan sa industriya ng pagrerelo dito sa Pilipinas. Sila rin po ang pinagkakatiwalaan kung gusto ninyong ipa-authenticate at ipa-refurbish ang inyong mga luxury watches. Inimbitahan ko at isa ako sa mga tagahanga ng shop nila. Walang ibang ating bossing na may-ari ng Watchaholic, Boss James Badera. Welcome, boss. Thank you sa pag-imbita, boss. Over the years, besides sa mga outlets or store ng mga watches, kayo talaga ang pinupuntahan ng halos lahat ng mga traders and mga gustong magpa-authenticate ng relo dito sa Metro Manila. Ilan taon na yung negosyo mo, boss? Sa watch industry, boss, almost 35 years kami. Pero ang Watchaholic, more than 1 year na. Last January siya nag-open. Bakit pagka sinabing napawatchaholic ko na to, may tiwala na kagad yung buyer dun sa seller? Before kasi, wala kaming advertise. Ang customer namin nagpagawa, tapos nirecommend. True recommendation lang. Walang marketing, wala lahat, no? So ang secret recipe mo to success is honesty and trust ng mga tao. Iwala talaga. Kasi uso na ngayon yung social media marketing. Never mo na-experience yun. Itong huli na lang, boss. Siguro mga 5 months ago. Oh, para doon sa mga business owners na mga nanonood sa atin, ano, at yung mga enthusiasts, no, mga collectors ng watches, na mga luxury items, no, paano mo madidistinguish yung original at fake? Because napakadami na ngayon. I mean, ultimo sa mga kaibigan ko, marami na rin silang beses na naloko, na-scam dahil nakabili sila ng peking relo. Especially sa brand na Rolex. Paano mo ma-differentiate yan, boss? Pag sa brand na yan, may font yung mga serial number. Every year, every 10 years nagbabago sila ng font. Tapos yung code, metal code also. Also the movement also nagbabago sila. Engrave niya and then mga stamping. So dapat ma-update. Ibig sabihin kung magkalayo tayo, say for example like mga few feet away, tinignan ko yung relo mo, high-end na fake yan versus original yung sa akin, wala nang difference. Wala na, boss. Dahil sa technology, nakukopya na rin. Almost 95% copy na. Okay, so available na ngayon yan dito sa market? Yes, marami na, boss. Naku po, kasi kahit ipatingin nila sa normal lang na mag-authenticate, baka pumasa yun as original. Yes, boss. Kasi dito sa ating Pilipinas, ang alam lang kasi ng mga technician, yung makina lang original. Pero yung case, hindi nila malaman yung original, yung tamang stamping. Kasi wala silang training manual para doon. Meron ba mga pagkakataon na nagpunta sa inyo ang bumili ng relo, tapos unfortunately, peke ang nabili niya? Meron, boss, marami. Anong relo? Rolex and also Patek na brand. Ano nangyari ngayon? Kung minsan nagdidemandahan sila. Mga magkano halaga ang pinag-uusapan natin ngayon dito? 1.1, 1.2. Milyon! Yes, boss. Meron pa nga dyan nagdala sa amin RM. So 100 plus million. 3 RM. 100 plus million lahat ng binigay, fake. Fake.
Nako po. Ngayon, paano mo naman nasabi na fake yun? Upon inspection, ano yung mga details na dapat tignan? Kasi sa Swiss kasi boss, may mga hardness yung mga metal nila, mga component nila. Tapos yung finishing nila iba talaga. Kasi gumagamit kami ng mga high technology rin para malaman namin na fake yung watches. Pati metal component nalalaman namin. So kung ilang percentage yung gold, tapos kung steel naman, ano klaseng material sa steel. So nalalaman siya namin. So kumbaga, ang original talagang seamless, perfect. Yes. Pero yung mga high-end na fake, almost gano'n na rin. Almost. Nako. So ibig sabihin hindi common na bili nila sa mga content creator, sa mga live sellers na mga nagbebenta online. Tapos sinabi na may papel, may card, may box. Original na yon. Kailangan check talaga eh. Kasi yung iba naman kasi mga reseller, hindi rin nila alam. Ultimo reseller. Kung minsan hindi rin nila alam kasi hindi naman talaga sila expert sa authentication. Yung gusto lang nila makapagbenta ng relo. O binili nila sa kaibigan nila, tiwala naman sila sa kaibigan nila. Okay, so commonly, para mag-ingat yung mga kababayan natin, between the brands, no, Rolex, AP, Patek, Richard Mille, ano yung almost 100% na nakokopya na? Si Rolex saka si Patek. Cartier din. Yung Cartier, hindi mo na rin ma-distinguish kung ano yung fake tsaka original. Mahirap na sa Cartier kaya kung minsan imiwas ako sa authentication ng Cartier. Kasi original yung movement, yung case kasi kopyang-kopya na eh. Ha? Sa palagay mo, saan sila mas makakatipid? Sa fake o sa original? Sa original. Mas makakatipid sila sa original. Bakit? Kasi pag fake, boss, wala na, tapon na yung pera mo eh. Okay, tama. Pag original, yung pera mo, ibenta mo, few years from now, nagsawa ka, palitan mo ng model, pwede ka mag-upgrade. Tumataas pang value. Tumataas pa ang value. Correct. Yan ang hindi nakikita ng mga consumer kasi ang mali ng mga consumer, nagpo-focus tayo sa price. Dapat kung ikaw ay consumer ng kahit anong bagay, kung gusto mo ma-safe keep ang pera mo, mag-focus ka sa value instead of the price. Because yung value, kumbaga it will last a lifetime. Yung price po pwedeng magbago ang presyo Especially yung fake. Pag binili mo yan, hindi mo na mabibenta ulit yan At tapos ilang fake magagawa mo kasi hindi naman ma-repair yan. So bibili ka ulit ng fake. Doon ka makatid sa original na lang. Makatipid ka pa. Yung mga magagandang klase ng fake, nagkakahalaga na magkano? Sa mga 300, 410. 300,000, 400,000 din. Di mag-original ka na lang. Original ka na. Bibili ka lang ng Rolex na 1M pataas. Not bad na. So makatipid ka kasi sa fake, madaling masira yan eh. Okay. Ano naman masasabi mo dun sa mga tao na bumibili ng mumurahing fake? Pag fake yung binili mo, parang fake ka na rin eh. Tama. Oo. Fake people wear fake watches. Yes. So, di baling mura, basta original. Original, Okay. yes. Ano ang brand na advisable para sa mga gustong mag-start ng pagbili ng mga watches na po pwede rin nilang i-flip in the future kung nagsawa na sila? Tag Heuer, maganda rin. Tag Heuer. Okay. Yung Tudor, makukonsider. Yes, maganda rin Tudor. So, yung pera mo safe din doon. Safe din, yes. Yung long jeans. Entry level, okay. Not bad na rin si long jeans. Okay. Pagdating sa tibay, pinakamatibay na relo, magandang investment talaga. Rolex. Rolex talaga. Ang Rolex kasi maganda, friendly service. Tapos CB duty talaga, boss. Kahit ilaglag mo, medyo matibay-tibay si Rolex. Hindi ka tulad ng other brand na very sensitive. Ano yung luxury na sensitive na kailangan doble ingat ka? Yan, sa AP, medyo sensitive yan. Patek, sensitive yan. Si RM, sensitive rin yan. Kasi maninipis sila, boss. So yung parts nila, more moving parts. Okay, sige. Add tayo ng value dun sa mga gustong mag-flip. Ibig sabihin yung gustong mag-buy and sell ng relo. So, alimbawa may puhunan silang 200,000-300,000. Mga anong mga units ang bibilhin nila at magkano ang kitaan usually sa mga ganitong klase ng unit? So kung bibili ka talaga sa 200,000 na cost, mag-start ka siguro sa Cartier. Paisa-isa, no? Paisa-isa. Fast moving siya. Tsaka si Omega, mga sports, mabilis siya ibenta. Pero pag mga classic, medyo mabagal. Okay, ang sports ng Omega is Speedmaster. Speedmaster, mga dive watch nila. Dive watch. Yung Seamaster. Hindi siya kasi fast moving si Master eh. Ngayon, medyo gumina ang ginawa sa buhay. Umabot na ngayon ng kalahating milyon ng puhunan. Anong relo ang pwede niyang ibenta? Yeah, pwede na kayo sa Rolex. May mga Rolex na 500,000? Yes. Mag-start ka sa mga Precision, mga Datejust, Oyster Perpetual. Magkano kitaan dyan? 10 to 20%. Example naman, lumuwag-luwag sa buhay. Okay, na-flip na nila, nabenta na nila, kumita na sila. Umabot na ngayon ng 1 milyon ng puhunan. Ano na ngayon ang mga magandang bili na relo? Rolex pa din. Rolex.
Okay. Hanggang sa mapalaki nila, hanggang sa magkaroon sila ng 2 unit, 3 unit. Kaya ako natatanong, boss, no? Ang dami kasing nanonood sa social media na mga nagbebenta ng relo at talaga nakaka-enganyong bumili. Ang doubt ng maraming tao, bakit yung mga yan bumibili ng ganyang kamamahal na relo? Parehas lang naman ang oras. Anong masasabi mo dun? Kasi nagmahal siya dahil sa jewelry lang siya, boss eh. Hindi naman siya for time talaga. Kung oras ng tingnan mo, boss, mag-digital watch ka na, Casio ka na lang. Ito yung sinasabi ng marami. Paano siya naging jewelry? Karamihan ng luxury watch, wala naman totoong ginto. Hindi naman pag jewelry gold, hindi naman, boss. Kasi jewelry siya and also art. It's an art. Yes. Okay. It's like you are wearing a masterpiece. Yes, boss. Ang relo pala, hindi siya sinusuot para sa oras. Yes, boss. Sinusuot siya as jewelry. Yes, boss. Ayun, ang galing. Dami ko natutunan, boss. Example, nakabili ako ng Rolex na hindi na gumagana. Yun talaga na-stack up na kahit susian mo, hindi na siya gumagana. Sa palagay mo ba may pag-asa pang ma-repair yung mga ganon? Yes, sir. Basta not too much vintage. Sobrang old na talaga. Ang mga old kasi yan, mga stop production na yung parts. Uso ngayon ang mga vintage watches and I'm a fan of vintage watch. So I like my watch 1970s, 1960s kasi medyo old soul eh. So anong taon yung pinaka-safe na bilhin para at least ma-repair pa, maayos pa? 80s and up. Okay, so kung bibili ka ng 80s pababa, hindi na siya magandang investment. Ano lang siya, pang collectors na lang eh. So para gamitin mo, hindi na. Pero kung isa kang kolektor, pwede pa din. Pwede pa rin. Okay. What do you think is better between Omega and IWC? IWC ako mas better. Okay, IWC and Cartier. 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 Cartier or Rolex? Rolex. Rolex or AP? AP. AP or Patek? Patek na. Patek na. Yes, sir. Okay, Patek or Richard Mille? Patek pa rin. Patek pa din. Yes. Versus Richard Mille? Yes, boss. Ano reason mo? Yes, matibay. Pwede mo siya pamanan. Okay. Itong one of the most expensive watch, yung Jacob & Co. Between Patek and Jacob & Co. Ano sa palagay mo? Patek ka pa rin. So, Patek is the best investment pagdating sa watch. Yes, boss. So, every collectors ng watch, dapat magkaroon kayo ng Patek. Yes. Specific model sa Patek na magandang investment. 571 to 5980R. Yan. 5980R. Do you have any experience na binili nila few years ago and right now nagdoble o nagtriple yung presyo niya? Meron, boss. Marami. Pag sa like Patek, nagdodouble yan. Dati na kabili ka lang ng 571, nabili mo lang 700. Pero mga 10 years ago, ganun lang yung presyo, boss. So ngayon, mahal ang bintahan. 4M na. Ganon. 700 ngayon, 4 na milyon na? Mas magandang investment pa pala yan kaysa lupa. Yes, boss. Yung Patek kasi, tumataas yung value. Yung bulsa mo lang, wala kang maintenance. Pag sa lupa kasi, pa-maintenance mo pa. Caretaker mo. Tapos yung maganda sa Patek, mabilis mo lang may benta. Pag kailangan mo, may buyer. May buyer na, mabilis lang. Kumbaga ang Patek tsaka ginto, walang pinag-iba. Yes, boss. Bakit karamihan ng taga Metro Manila sa'yo nagpupunta, nagpapa-refurbish, nagpapaayos ng relo? Sino ba yung mga gumagawa mo ng relo? Kasi Watchaholic kasi, boss, will train. Kumpleto kami sa gamit. Hindi lang yun, may team talaga ako, mga senior ng other brand na sa akin gumagawa. So 34 years sila, yun yung ginagawa nila na brand eh. So ibig sabihin, itong mga watchmaker mo dito, mga nagre-refurbish ng relo mo, sila ay nanggaling mismo sa mga brand. Yes, boss. Tapos pinapadala rin sila sa Switzerland, Geneva, Hong Kong, Singapore. Pinapatrain din sila sa dating previous na employer nila. So nasa kanya lahat mga boss, yung mga pinakamagagaling na watchmaker dito sa Philippines, no? Paano ka naman nila pupuntahan? Ground floor, Shopsville Shopping Center, Green Hills. Monday to Sunday, wala kaming day off. Nasa may ground floor lang yan? Yes, and magbubukas na yung panibago nilang store. Yes, boss. Second floor ng Shopsville. So 100 square meter siya. So marami na akong technician na gagawa. So mga boss, kung meron kayo ngayon na brand na Rolex, Omega, Patek, o maaaring may AP kayo, may Richard Mille kayo, ngayon na as in pumunta kayo ngayon dahil hindi nyo alam kung kayo po ay napeke o hindi. Public awareness lang naman to. Bumisita kayo sa Watchaholic, sa store nila sa Green Hills upang ipa-authenticate ang mga relo ninyo. Kung meron naman kayo mga relo na medyo marami ng gas-gas, medyo bitters na ang itsura, pa-refurbish na natin sa kanila. Meron kaming case restoration. Kahit sira-sira na yung case nyo,
kaya namin i-restore taga look new. Ibabalik mo na sa bago. Yes, look new talaga. Maraming salamat sa iyo, Boss James. Baka may nakalimutan pa tayo. Gusto mong banggitin? So si Watchaholic kasi may future kami na gagawin. Sana within 5 years, si Watchaholic magkaroon ng best watchmaking school in the Philippines. So Swiss standard yung gagawin namin. Watchmaking. Ibig sabihin kaya nilang gumawa ng sarili nilang relo. Yes. Wow. So sa lahat ng mga viewers natin, mga boss, mag-iingat po kayo sa scam at budol at mga peking relo na po pwede ninyo mabili online. So for public awareness, papuntahin nyo po sa Watchaholic. So sa lahat ng mga viewers natin, please do not forget to follow our Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, and Spotify. And muli, maraming salamat sa inyo mga boss. And God bless sa inyo lahat.